May disiplina ang katotohanan. Hindi maia-apply yung katotohanan kahit saan natin gustong i-apply. Halimbawa, yung sinabi ni Pablo, lahat ng nabibili sa pamilihan, bilhin ninyo at kanin. Ayon. Basahin natin yung 10:25 ng unang Korinto. Islus. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kita nyo? Utos sa Kristiyano yan eh. Sa Korinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilyang kanin ninyo. Kaya nung mabasa yan ng mga Baptist at ng mga reckless na mga driver ng mga relihiyong gago, kaya kapag nabibili yung dugo, kanin mo. Lahat ay kanang nabibili. Nabibili ba ikan dugo? Nabibili. Kaya kainin mo. Ganun ba ang pakahulugan nyo? Lahat ng nabibili sa pamilya kanin ninyo, bili ninyo Ganun pala pakahulugan mo. Ang susunod dyan, yung palayok nabibili sa pamilyahan, kainin mo. Diba? Yung steel brass, yung steel wool nabibili sa pamilyahan, lamunin mo, tarantado. Mga pastor ng demonyo, niluloko yung mga tao. Ang sinasabi ni Pablo, huwag mo lalagyan ng interpretasyon mo. Ang nagsabi nito si Pablo. Sabi niya, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Ayun, kanin ninyo. Huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. O hindi ka na kailangang magtanong sa budhi. Bakit? Ang pinag-uusapan dito, budhing Kristiyano. Budhi ng naturuan ng aral ng Diyos. Naturuan niya ng aral ng Diyos, yung budhi na yan. Kaya, hindi ka na magtatanong. Ano ba naituro sa'yo? Bawal bumili ng binig, bawal kumain ng binigti. Naituro na sa'yo yun Kung taga-Korinto sila, nadoktrinahan sila, bawal silang kumain ng binigti. At doon sa Kapitulo 8, bawal silang kumain ng inihanda sa Diyos-Diyusan. Kapitulo 10 na yan Tapos papakahulugan mo kahit kakainin na, pati dugo. Maling pakahulugan. Bakit? Bago sinabi ni Pablo yan, sinabi niya na muna, bawal ang binigti. Bawal yung mga inihain sa Diyos-Diyusan. Magtatanong ka pa ba, tinuruan ka na? Magtatanong ka pa ba sa budhi mo na, kakainin ko ba to? Ba't mo tatanong pa Alam mo namang bawal kainin. Sira ulo mo pag nagtanong ka pa. Sinabi niya na sa 8 pa Sa Kapitulo 8 pa, niliwanag niya na bawal ang inihanda sa Diyos-Diyusan. Tama? Ngayon, bago pa niya isinulat yan sa mga taga-Korinto, sinulatan na sila ng mga unang apostol. Ang taga-Korinto kasi hintil yan Mga hintil yan. Bago pa sila sulatan ni Pablo, sumulat na mga apostol. Ang sulat ng mga apostol nasa 21-25 ng Gawa. Pakinggan nyo. Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisisampalataya, ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid. Kita nyo na, sinulatan na nilang mga unang apostol, sila Santiago, yung mga unang apostol na nauna kay Pablo, sumulat na. Sinulatan na namin, sabi ng mga apostol. Sinulatan na namin na sila'y pinagpapayuhang magsiilag sa inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at sa pakikiapid. Ngayon, si Pablo naman ang sumulat na individual na sulat sa Korinto. Sabi niya, yung pinagbibili sa pamilihan, bilhin nyo, kanin nyo. Huwag na kayong magtanong sa budhi. Ba't magtatanong pa? Alam na nila yung bawal. Naintindihan mo ba punto ko, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Na kaya sinabi ni San Pablo yun, na huwag na silang magtanong ukol sa budhi. Kasi alam na nga po nila kung ano yung pwede nilang kainin, at kung ano yung hindi nila pwedeng kainin. Kaya ngayon, nung sabihin ni Pablo, lahat ng ipinagbibili sa pamilya, ibig sabihin, lahat ng mabibili mo sa palengke, lalamunin mo naman. Hindi po. Lahat ng alam mo na yun, na doon sa salitang lahat,
disiplinado ng katotohanang nalaman mo yon. Hindi sabihin, pag sinabi lahat na nga. Eh dahil kung lahat ang tinutukoy mo, sa palengke, may mabibili panghilod. Tama? Tama po. O de bilhin, kung ang interpretasyon ng Baptist ay tama, eh bilhin nyo yung panghilod, lamunin nyo mga Baptist, mga gago. Di ba ganun yan? Ganon nga po. May disiplina yung katwiran. Meron yang parametro, may parameter. Meron yang, tawag doon, specification. May specific truth that is contained in such revelations or commandments written by the apostles. Meron yang disiplina, hindi, ibig sabihin lahat ng nabibili sa parang ganito, si Luz, magkausap yung mag-ama. Yung mag-ama, yung tatay nandun sa isang probinsya. Yung anak nandun sa isang probinsya. Eh, meron silang alagang mga manok. Sabi nung tatay, anak, yung mga manok, lahat ng mga manok, patayin mo. Lahat ng manok, patayin mo. Sabi nung tatay. Abay, di naiintindihan na nung anak kung alin yung papatayin niya lahat ng manok. Pag sinabing lahat ng manok, patayin mo, hindi ibig sabihin, pati manok ng kapitbahay, papatayin mo. Magagalit sa yung kapitbahay mo. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Naintindihan na po nung anak na ang papatay niya, lahat ng manok nila. Hindi kasama yung manok ng kapitbahay. At saka hindi kasama yung manok sa India, sa Italia, hindi mo kaya patayin lahat yun. Di ba ganon? Tama. Ang ibig ko lang sabihin, yung salitang lahat, merong limit yun. Hindi lahat common sinabi lahat na. Kagaya ng interpretasyon ng mga Baptist na lahat ng pinagbibili sa pamilya, kainin ninyo. Aba, kung gano'n ang interpretasyon mo, kasama ron pati bawal, isama mo na pati palayo, kawali, nabibili sa palengke yan kainin mo. Sira ulo talaga nitong mga tarantado ito. Di ba gano'n yan, Sis Luz? Ganon nga po. Wala pong silang malay sa Biblia. Basta nabasa. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Yung salitang sinasabi sa kasulatan, may disiplina yon. Hindi ko muna basa mo lahat, lahat-lahat na. Todo-todo na. Hindi ganon. Ngayon, ba't ba tayo napunta riyan, Sis Luz? Doon po sa pinag-uusapan nating common faith, yung pananampalataya ng lahat ng nasa iglesia. Yung pananampalataya ng lahat. Hindi ko mo sinabing pananampalataya ng lahat, isasama mo pananampalataya ng Katoliko, pananampalataya ng Baptist, pananampalataya ng mga demonyo, pananampalataya ng lahat ng tao na mali-mali. Yung pananampalataya ng lahat, common faith, ang ibig sabihin nun, pananampalataya ng lahat na nasa iglesia. Hindi lahat ng tao. Pananampalataya ng lahat ng nasa iglesia. At ayon sa pananampalataya ng lahat ng nasa iglesia, ay yun doon tayo matuto, mga kapatid. Yung pananampalataya ng lahat sa iglesia. Hindi pananampalataya sa isang sulok ng iglesia. Ang pananampalataya ng lahat, yung lahat ay tumatanggap tayong lahat. Di ba ganon, mga kapatid? Opo. Tinuturo sa atin ng hayagan, hindi tinuturo sa talikuran o kaya itinuturong palihim ng mga bulaang gurong lumilitaw sa loob ng iglesia. Pakinggan nyo sa 2:1 ng 2 Pedro. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Nakita nyo, may hidwang pananampalataya, mga kapatid. Maling pananampalataya. Heresies. Heresia. Ang tawag doon sa Tagalog ay maling pananampalataya. Merong nagpapasok niyan sa lihim. Abay kami, hindi kami lihim kung magturo. Naririnig sa buong mundo. Kung magturo kami, hindi palihim.
Pero dapat tayong lahat iisa ang ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi sa Biblia, may isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Nasa loob lahat ng iglesia yan. Kung meron tayong isang pananampalataya.